Hello mga karels, good morning, good morning. So, kita nyo, nakasombrero pa ako kasi galing ako sa labas, naglinis ng paligid, tapos nanguha ng magugulay natin ngayong tanghalian. So, ito na yung aking nakuha doon sa likod ng bahay. Ito na siya guys, pero yung kalabasa at saka itong takway ay binili. Yan guys, oh. So ito binili yung kalabasa. Tapos itong takway binili rin. Ayan, itong sitaw dito lang sa bakura namin. At saka ito yung alugbati at saka yung of course yung ating saluyot. So yan yung ating gulay ngayon. Yan, ito pala kanina yung kape ko. Yung kape at saka ibos. Yung almusal ko kanina. Tapos ito siya ang ihalo natin sa ating gulay. Ito. Kalkag tawag dito. Alam niyo yung binilad na alamang. Alamang siya. Yan. Mama ko lang nagbilad nito. Itong alamang. So, yan yung halo natin mamaya sa ating gulay. So, habang tayo'y prepare ng ating gulay, tayo ay nag-ano na dito ng uling. Para mamaya ilalagay na lang natin. Actually guys, meron akong gasol. Ayan. Kaso ginagamit ko lang ito siya sa yung mga magre-reheat ako, yung mga kung gusto ko mag-init ng tubig dito. Pero meron naman akong doon coffee maker. Pero minsan gusto ko dito gumamit. Tapos pag nagbe-bake diyan para hindi madali maubos yung gasol. Naku, ang mahal-mahal kaya ng gasol, mahal pa ng bigas. Sus Maria Josep. So ayan na yung uling natin. Nakita nyo guys, meron ng apoy sa ilalim. So okay na yan siya. So ito na yung ating sabaw. Yan, meron na siyang, lagyan ko na siya ng asin at saka bitsin. Tapos yung sibuyas at saka kamatis. Pakukuluan lang natin, pakuluan lang natin siya. Pag kumulo, saka natin ilagay yung ating mga gulay, unti-unti. So, wait lang tayo mga kaibigan. So, ayan mga karels, kumulo na yung ating tubig. So, ilalagay ko na una yung ating kalabasa. Kasi, para medyo lumambot na siya kasi malalaki siya eh. So, ayan na mga karels. Nilagay ko na yung ating kalabasa. Tatakpan na natin ulit siya. At hintayin na natin siya medyo lumambot. At ilagay natin yung iba pa natin ingredients. At ito na nga pala, lalagyan na natin siya ng alamang. Kasi para may lasa na yung ating gulay. Yung sabaw. Ayan. Itansya-tansya nyo lang guys kung gaano karami yung iluluto ninyo. Yan, sa akin yun lang. Isang dakot. Ayan na mga lods, ilagay na natin yung medyo malambot na yung ating kalabasa. Ilalagay na natin yung ating sitaw. Malapit na maluto ang ating gulay. Tapos, ilalagay na lang din natin yung ating konting okra at saka takway. And then, tatakpan muna natin. Ang mga tips dito mga lods. Habang nagugulay kayo at meron siyang takway, wag nyo muna siyang haluin hanggat hindi pa naluto yung takway kasi malamay posibleng makakate yung inyong gulay dahil meron siyang takway. Ito na yung ating saluyot mga lods. Ang tips dito ay ayan, nilagyan ko siya ng asin kasi lalamasin natin. Ito yung tips ng saluyot para lalabas yung dulas. 'Di ba? Yung saluyot madulas, kailangan nating madulas sa laswa. So, kailangan natin siyang lamasin sa asin. Yan. Bago natin ilagay doon sa ating gulay. So, ayan na mga lods, kumulo na siya ulit. So, ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung ating saluyot. Yung nilamas natin sa asin. Ayan.
Para masarap yung ating gulay. Gulay is healthy talaga. Tapos, kapag andito kayo sa probinsya, basta masipag lang kayo, ay talagang hindi kayo mawawala ng maiuulam. So, tatakpan natin ulit, pakukulaan din natin ulit bago natin ilagay yung natira pa natin ingredients. So, ayan, naluto na sila. Luto na sila. Luto na ang lahat na nandito. Char, ayan na. So, ilalagay na natin yung ating last alugbate. And then, titikman natin yung sabaw. Kung ano na yung lasa, maalat ba, matabang. So, actually, yung lasa dito sa amin. Sa amin ha, dito sa aming bahay. Hindi kami mataas magtimpla. Kasi yung papa ko, at saka yung mama ko, at ako na rin, gusto namin yung tama lang, hindi rin naman masyadong matabang, hindi rin basta yung ganong mga timpla lang. So, pakuluan lang natin ulit. At the same time, ako ay nagsasaing na rin. Ayan yung sinaing ko. Para mamaya, kainan na lang. So, ito na pala yung ating gulay, guys. Tinikman ko na siya at ang lasa niya ay tamang-tama lang. Hindi mapait, hindi rin matabang. Ay tamang-tama lang talaga siya. Sarap. So, ang gagawin natin dito, tama na siya. Tanggalin na natin siya sa apoy. Lalagay natin dito. Yan. Takpan natin siya ng bahagya lang. Ganyan lang. And then, at ako ay mag-iihaw ng aming ulam na isda. So, iihaw tayo para may partner yung ating gulay. So, ayan. Wait lang natin uminit yung ating parelya. Lalagay na natin yung ating isda. Ito na pala yung ating finished product. Jar, finished product talaga. O yung ating laswa. So, ayan. Kainan na talaga. At iihaw na lang ako ng isda.